Breaking news, matindi to. Kakapasok lang, ngayon lang gumanti na. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagmula kay Pinas News Portal. At ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Pinas News Portal at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Lang akong gustong bigyan sa inyo ng paliwanag at pahayag. Ayun, syempre bago natin simulan ng video ito, nais ko nga pala magbigay ng credits dito sa boses at video na matutunghayan natin ngayon at bibigyan ng reaksyon. Walang iba kundi si Banat Bay. Syempre huwag niyong kalimutang suportahan ang channel ni Banat Bay. Mga katunay, pakibisita po yan. At huwag niyong kalimutang mag-subscribe at mag-follow para maging updated po kayo sa mga vlogs, reactions at sa mga balita na hinahatid sa atin ni Banat Bay. At syempre huwag niyong kalimutang suportahan yung Banateros, mga katunay. No? Syempre mga idol natin dyan. Mga idol natin yan. At isa dyan, si Sir Banat Bay. Ipagpatuloy natin. Napaka-importante po na ito maunawaan ng lahat. Kasi itong si Franco Mabanta Ayan, si ng PGMN. Alam niyo naman yun, di ba? Si Franco Mabanta ng PGMN. Meron po siyang nirelease na video. Tapos yun sa video na niya yun, doon siya pumalag doon sa akusasyon sa kanya ni Director Matibag na di umano daw siya ay nag-extort ng money kay Romualdez. Kaya po siya nakulong at nahuli. Nagkaroon po ng entrapment, although ang sinasabi niya ay set up daw. Pero entrapment po yun. Pero gayon pa man, ganito lang ho yun. Kasi may mahaba yung video niya, 1 oras at mahigit. Kanya-kanyang reaction po ang mga taong bayan. At kahit po ang ilang mga vlogger ay nag-react din po. Syempre, di tayo pahuli. Magre-react din. Hindi naman sa ganun. Kaya lang, mga kababayan, gusto ko rin mag-react. Dahil po, personally, I know this person. I mean, kilala ko itong tao na ito. And wala naman po akong masamang dugo sa kanya o masamang ano sa kanya. Pero gayon pa man, pupunahin natin. Kasi sabi ko nga sa inyo, sa Banat Bay, basta si Banat Bay, pag tama palakpakan, pag mali banatan. Hindi ko po ugaling sumipsip. Hindi ko po ugaling tama naman, tama. Pumanig lamang sa'yo dahil kaibigan ka o kakilala ka. Hindi ko po ugali yun. Talagang pag ikaw medyo may ginawang mali, may pupunahin kita. Maybe, siguro kung kakilala, kaibigan, malamang, medyo baspinis ng konti yung pagbanat ko sa'yo. Pero gayon pa man, I will point out to you what is wrong o ano yung mali mong ginawa. Yung tama, yung sinasabi ni Sir Banat Bay na wala parang ito yung walang plastikan. Kung baga, kung meron nga namang maling ginagawa, hindi pwedeng konsentihin yun. Kailangan itama yun. Kahit kaibigan ka pa o ano pa. Diba? Kaya may punto dyan si Sir Banat Bay. Ipo-point out ko sa'yo, hindi pwedeng hindi. Halimbawa na lang nitong kay Franco Mabanta. Hindi naman po natin siya close, pero nakapunta na po tayo sa bahay niya, naimbitahan na rin po niya tayo at dati nakakasama namin. Pero sasabihin ko sa inyo, kasi medyo sablay para sa akin. Para sa akin po sablay ho yung kanyang video, in a sense, sa mga ilang bagay. At yan po ang aking ilalahad ngayong araw na ito. Diba? Actually, talagang isinulat ko pa nga yun dahil ayokong may makalimutan. At akin pong sasabihin sa inyo, una, itong video na to, kailangan maintindihan natin ng context. Ano po ang context nitong video na ito? Itong video na po ito ay after niyang makalaya nung siya po ay nahulit na kulong because of extortion. Okay? At ang isa sa mga lagi niyang paulit-ulit na binabanggit ay si Romualdez. To be honest with you, there is nothing new. Yung mga sinasabi niya, walang bago doon. Pero ang isang kapuna-puna ay number 1 ay paulit-ulit niyang iniligtas si Bongbong Marcos. Yun lang. Na gayon pa man ay alam naman ng bawat isang Pilipino na ang budget ng Pilipinas ay nagsisimula sa kanya, sa executive branch. Sila ang gumagawa ng budget, ini-edit lamang o sabi na natin yan po ay inaayos, binabalangka sa Kamara at sa Senado. Pero ako mas gusto ko yung term na ini-edit. Bakit? Parang sa video, di ba, ini-edit, tinatanggal, binabawasan, dinadagdagan, nilalaksan, doon nilalakihan ng budget. So ini-edit lamang sa Kamara. Gayong pa man, okay sana na kung ini-edit sa Kamara tapos after nun, batas na. Diba? Hindi ho Hindi ho. Pagkatapos po nun, re-reviewin ng presidente at pipirmahan ng presidente. So the final say pagdating sa budget ay ang presidente. Kaya hindi mo pwedeng sabihin walang kinalaman ng presidente sa matinding korupsyon na nangyari nung mga nakaraang budget. Ayun, so ang sinasabi dito ni Mabanta, ang lagi niyang pinupuntos dito sa mga tirang ginagawa niya, puro si Tambi lang. Tambi na lang, wag na So parang yun lang, paulit-ulit niya lang na sinasabi.
So ang ibig sabihin dito, hindi naman talaga makakakilos yang si Tambi kung talagang wala din siyang pader na sinasandalan sa likod. Parang ganun yung nangyayari. Kung sa bagay kasi, kumbaga sa isang kumpanya, ang tingin ko dito kay Tambi kasi, syempre, ano lang siya eh, kumbaga parang, ano ba pwede nating ilagay doon? Manager halimbawa ng kumpanya. Manager siya ng kumpanya. Ilagay natin siya dyan. Hindi siya pwedeng kumilos nang walang utos o walang sinusunod galing sa may-ari ng kumpanya. Di ba parang ganun? Doon natin ibaling yun. So ang ibig sabihin dito, hindi pwedeng kumilos si Tambi o hindi niya pwedeng ipasa kung anong gusto niyang ipasa kung wala siyang pagpapasahan. Hindi siya pwedeng magdesisyon mag-isa kung siya lang. Kailangan kung magdedesisyon siya is dadaan pa doon sa pinakamataas pa sa kanya. 'Di ba? Gets natin 'to mga katunay. No? So ang ibig sabihin dito, lahat ng mga ganyan kahit na anong gawin nyo is dadaan at dadaan talaga yung mga bagay na yan sa Pangulo. 'Di ba? O, hindi ko naman dinidirekta, no? Pero, ganun kasi, ganun ang sapantaha. O, kahit naman ganun din naman ang sinasabi ni Sir Banat Bay. Imposible kasing hindi malalaman. 'Di ba? Kung meron mang ginagawang hindi maganda, imposibleng hindi malalaman kasi syempre sa iyo dadaan eh. Yun talaga yung nagiging question, no, sa Pangulo. Na imposible namang hindi niya alam lahat ng mga nangyayari. 'Di ba? Imposible niyang hindi alam kasi sa kanya siya ang sa kanya manggagaling ang final verdict. Kumbaga sa food taste, sa kanya manggagaling ang pinakahuling food taste na siya ang magbe-verdict noon kung talagang napakasarap o hindi. 'Di ba? Pwera na lang kung ikaw pipirma ka lang is hindi mo binabasa basta ka lang pirma ng pirma. 'Di ba? Hindi naman siguro pwedeng pinirmahan mo 'yon. Tapos iba yung papatupad nila. Iba yung, kumbaga yung sinulat nila doon, kapirma-pirma, pero yung gusto nilang ipatupad nasa isang papel, tapos yun ang hindi kapirma-pirma at yun ang ipapatupad nila. Siguro hindi naman ganun. Kaya parang ang hirap kasing isipin na hindi alam yung mga nangyayari. Di ba? Ulit-ulit pa. As a matter of fact, as in PAK, as a matter of fact, mga kababayan, isang malaking iskandalo doon. Actually, dalawa yung nakita kong iskandalo doon eh. Number 1 yung sa PhilHealth. Yung pagtanggal ng budget at nilipat. Although naabsuelto na ombudsman, si Recto, dahil alam naman po natin na kanilang ombudsman. Oo, yun pa ang isang unfair talaga. Para sa akin kasi yung sinasabi bilang ombudsman gagampanan ko ang aking tungkulin. Wala, kumbaga sinasabi niya rin na parang wala siyang kakatigan, wala siyang kikilingan. Napakalabo nun. Kasi hindi ka naman magiging ombudsman kung hindi ka pinili ng Pangulo. Ganun yun, di ba? Kaya siya nandiyadyaan. Kumbaga, utang na loob mo yan eh. Utang na loob mo yan kung sino nagluklok sa'yo dyan. So, syempre, hindi naman pwedeng kumilos ka ng alam mong labag o laban sa taong nagluklok sa'yo dyan. Kaya talaga mapapag-isipan din na kakampi si Ombuds. 'Di ba? Pwera na lang kung iba yung nagluklok sa iyo diyan. 'Di ba? Iba yung bumoto sa iyo diyan at nandiyadyaan ka. Pero talagang malinaw na malinaw. Ganun talaga ang nangyari. Kaya napapansin natin kahit diyan kay Ombuds is ang kinakasuhan talaga is yung kalaban ng palasyo. 'Di ba? Wala pa tayo nadidinig na kinakasuhan niya na galing sa palasyo eh. 'Di ba? Doesn't mean walang katiwaliang nangyari doon para sa akin. Ito yung opinion ko lamang. Bakit o kanyo? Mantakin mo tanggalin yung budget doon, ilipat sa iba. Oo. Una yon. Ang tanong, Mantakin niya, papakailaman nila yung PhilHealth. 'Di ba? Yung PhilHealth na yan is kailangan ng mga tao yan. Kailangan ng mga Pinoy yan. Dahil kapag ikaw na-ospital, isa din yan sa makakatulong sa'yo para medyo kumalma-kalma yung gagastusin mo sa ospital.
Pero bakit ganyan ang ginagawa? Siyempre, maraming umaasa sa PhilHealth, gaya na may mga sakit, yung mga nagdadialysis, diyan kinukuha. 'Di ba? Kaso anong ginagawa nila? Tinatanggalan nila ng pondo. Parang yung mga taong umaasa sa PhilHealth, tinatanggalan nila ng buhay. Kaya nga meron tayong PhilHealth para yan ang mag-secured sa kalusugan at sa pangangailangan ng mga tao sa pangangailangan medikal. 'Di ba? May kagagawan ba si Romualdez doon? O kagagawan yon ng mismong direct na tauhan ng Pangulo? At I don't think that he would sign it without knowing it. Oh. Is he fucking stupid or is he fucking high? Baka hindi marunong magbasa. Kasi kung talagang kung alam mong hindi maganda yung pipirmahan mo, 'di ba? Parang ang tanga-tanga na, parang ang tanga naman, parang gano'n na. Papayagan mo yung mga ganung bagay. Or inaano nila sa iyo yan. Kumbaga parang hinihikayat ka nila, maganda to, pirmahan mo. Siguro naman, minsan hindi ka uto-uto, di ba? Ang hirap kasi yan kung basta ka lang ng pirma. O, pwera yun, kung ganun. Kung pirma ka lang ng pirma, kahit ano ibigay niyo sa akin, pipirmahan ko. Di ba? Kaya mapapag-isipan ka talaga na imposible naman yung wala kang alam, tapos di ba? Tinatanggi mo, wala kang alam, pero sa totoo naman, parang dumadaan naman sa lahat yan. Di ba? Kumbaga, wala pa rin siyang ligtas doon, wala pa rin siyang lusot. Ayun ang nagiging question sa kanya. Di ba? Ikaw yung pinakamataas ikaw ang mag-a-approve ng lahat Tapos sasabihin mo, hindi ko alam yan. Wala akong alam dyan. Paano nila naipasa yun? Paano nila nagawa yun? Kung walang mas mataas na tao na magbibigay ng pahintulot sa mga ginagawa nila. Di ba? Ikaw, may kapitbahay ka, papasok ka na lang basta-basta sa bahay niya nang hindi ka nagpapaalam. Nang wala kang pahintulot. Di ba? Sorry for the term ginagaya ko lang yung kanyang video. Ni Franco Mabanta na pa English. Sorry, tanggalin ko na nga yun. Delete, paki-delete na lang yan. Hindi kasi may sabi ng iba, Banat Bay, lakas-lakas ng boses mo. Pag nanonood kami ng video, tsaka nakikita sa maririnig ng mga bata. Pasensya na, hindi na ulitin. Sorry naman. Una yun yung PhilHealth. Pangalawa yung sa insurance, yung bank insurance, nakalimutan ko na kung ano yung exact word Pero dun sa bank insurance na yun, yung budget na gagamitin kung sakasakaling magkaroon ng bulilyaso sa banking system ng Pilipinas, yung insurance na yun na magbabayad sa mga Pilipino. Na supposedly, Pati dapat merong certain amount yan. Ang laki ng binawas. Lahat na lang binabawas no? Ang gara ng panahon ngayon, lahat binabawasan. Lahat tinatanggalan, nililipat sa ganito, ganyan. Kaya nga, ang tanong ng mga taong bayan, kung nagkaloko-loko ang bangko, paano kami babayaran? Kasi labag sa batas yung ganun. Sobrang binawasan. Again, the question is this. Kagagawad ba ni Romualdez yun? Linawin ko mga kababayan, hindi ko nililigtas si Romualdez dito Ang sinasabi ko lang dito, kagagawan yun ni Marcos at ng kanyang mga tauhan. So, unang punto ko doon sa Franco Mabanta video, revenge video. Bakit ko tinawag na revenge video? Revenge lang yun kay Romualdez. It's not really for Marcos. Nililigtas niya si Marcos. Paulit-ulit niya sinasabi that Marcos is a good man. And I can see what he is doing. You know what? Hindi, syempre kapag tinamay niya, baka saan siya pulutin. Sumisip-sip siya kay Marcos. Ang tanong, dahil ba gusto mong maabsuelto sa iyong kaso? Kaya ka sumisip-sip at hindi mo dinadamay si Marcos at si Romualdez lang ang binabanatan mo ng todo-todo? Yes, totoo yung mga sinabi mo na kay Romualdez, yung mga korupsyon na pinagbibintang mo. Ako naniniwala din ako doon. Ang taong bayan naniniwala doon. Kasi alam na namin yan As a matter of fact, paulit-ulit na nga namin sinasabi yan sa aming mga vlog at sa aming sa social media, paulit-ulit na lumalabas yan. Hindi ikaw ang unang nagsabi niyan. Na what you are claiming dun sa video na yun. Pero sobrang pagliligtas ang ginawa niya kay Marcos doon. That's my first... Kumbaga kasi yung mga sinasabi ni Mabanta doon, gas-gas na. Kung talagang ididiin niya si Romualdez doon, kung magsasalita siya ng hindi maganda kay Romualdez, is talagang gas-gas na sa taong bayan, kumbaga alam na. 'Di ba? Gaya nga na sinasabi dito, hindi naman kikilos si Romualdez kung talagang hindi yan dadaan sa pinakamataas. 'Di ba?
Lahat yan. Ano ka lang naman Diyos ko naman. Congressman. Congressman ka, speaker ka. Dati, di ba? Iba pa rin. Kumbaga, desisyon pa rin ng ano yan. Desisyon pa rin ng pinakamataas yan, ng palasyo yan. Kung ano talaga, kasi dadaan sa kanila yung mga dapat pirmahan. Sila yung mag-a-approve niyan. Di ba? Kaya nga parang ang nangyayari, ano to? Talaga bang hindi marunong magbasa yung pipirma o inaantok, gusto na matulog? Kumbaga, chinechempo nila papirmahan. Pag matutulog na, yung tipong antok na si presidente. Saan nila papipirma? Sige na, papirman mo na sa akin. Di ba? Matutulog na ako Anong oras na? Parang ganun. Yun talaga, pipirmahan mo yun kahit di mo nabasahin. Opinion and first observation do sa video na yun, sobrang niligtas niya si Marcos, sobrang sumisip-sip siya kay Marcos. For what reason? Your guess is good as mine. Yun. Di ba? Dahil gusto mo maabsuelto sa kaso mo? Ay, ako nagtatanong lang. Pangalawa, yung video na yon is entirely out of anger and revenge to Romualdez. As a matter of fact, meron pa siya dong 5 points para paano babawian si Romualdez. Kung paano i-dedicate. Kumbaga, tinutukoy niya rito, lahat ng mga nangyayari sa bansa natin, si Romualdez ang may gawa. Parang ganun. Talagang binabaon si Romualdez dito sa laban na to, no? Talagang siya yung talagang iniipit dito sa sitwasyon, pero matatag pa rin si Romualdez. Ayaw niyang tumistigo, ayaw niya magsalita, ayaw niya Kasi syempre, pinaparatangan ka na ng kung ano-ano di ba? Kung ano-anong mabibigat na paratang na ginagawa sa'yo, hindi ka pa rin lumilitaw, hindi mo pa rin dinidepensa yung sarili mo, wala ka pa sinasabi. Imposible naman parang bakal yung katawan mo, parang napakamanhid naman ng damdamin mo para hindi ka masaktan sa mga nadidinig mo, di ba? Sa mga nadidinig ni Romualdez. Grabe, Pero talagang tahimik lang siya, talagang okay lang sa kanya, no? Si Saldi ko nga, hindi na nakatiis di ba? Lumabas, nagsalita. Di ba? Yung PGMN para bawian si Romualdez. Walang problema. Banata mo ng banata si Romualdez. Sa matter of fact, isa yan sa mga culprit ng mga kaso ko. Hindi man siya direktang nagkaso sa akin, pero according to what I heard from my source, siya ang may gustong magkakaso sa akin. Kaya hindi ako papanig dyan. Pero yung video mo, it's really entirely a revenge to Romualdez because Romualdez napakulong ka. What is wrong with that? For me, there is really masasabi nating hindi maganda o sobrang tindi ng galit mo ay hindi maganda dahil po baka mag-imbento ka na lang. So sa madaling salita, ganito yon. When you criticize a person, when you give your own opinion to a person, not because you are angry to that person, pero dahil meron kang nakikitang mali. Kung ikaw man ay bumatikos, kung ikaw man ay bumanat doon sa tao na yon, dahil mali yung ginagawa niya, not because pinakulong ka niya. So, ibig sabihin, yung revenge video niya na yun is dahil napakulong siya ni Romualdez. Hindi dahil talaga is concern ka sa taong bayan, hindi ganun. Hindi out of revenge, kung hindi because you are seeing something wrong. Bakit ko nasabi yan? Kasi or else you will be like Trillanes, na bitter kay Pangulong Duterte. Now he is inventing facts against the Duterte. Anong pinagkaiba mo? Kung out of revenge lang ang ginagawa mo. Tama. Kung lalaban ka man sa laban na ito, one, because you're seeing something wrong, may banat ka dahil mali ang tao na yon. Pangalawa, because you love your country and ayaw mo sa korupsyon. Not because napakulong ka. That's my second observation. At ang Doon sa pangatlo, love of country, tapos ano siya sa taong bayan, malabo yun, di ba? Kasi kung talaga para sa taong bayan ka, hindi lang isang tao ang ipipinpoint mo. Sa totoo lang, napakarami talagang involved dito. At syempre, yung mga involved dito, hindi rin naman kikilos yan na walang sinasandalang matatag na pader. Kayo nang balang mag-isip dyan, mga katunay, no?
Siyempre, tanga-tanga ka ba naman? Kumbaga, parang susugod ka sa gera nang wala man lang inuutos sa'yo. Diba? Ano ka? Bayani. Yung observation natin, ay yung tila inangat mo lang ng todo-todo ang PGMN. At parang binaliwala mo na ang effort ng iba. Meron ka pa dong graphics na SMNI, Rappler, pero ikaw ang PGMN at ikaw ang pinakabinanatan. Hello! Are you listening to Kumbaga, yourself parang or siya are you yung blind? aping-api, no? I won't speak for Rappler, but dito sa part ng SMNI, I will. Bakit? I am part of it. I am part of the persecution na ginawa nitong gobyerno na ito at especially sa mga Romualdez. Don't ever forget, ang unang tinarget ay si Ka Eric at saka si Oo. Ma'am Lorraine Badoy. Ma'am Lorraine. Oo. Si Yusek Badoy. Sila ang unang tinarget. Sila unang pinakulong sa kamera without due process. Sa'yo may due process pa. Sa kanila, wala na. Another example. If you are the founder of PGMN and you were jailed, but now you are outside, nakapag-bail ka. The SMNI founder, Pastor Kibuloy, is still in jail. Nakikipaglaban. Lumalaban pa rin ang SMNI. Kahit nakakulong na yon, pastor na yon, na nag-found ng SMNI. Hindi pinapayaga mag-bail. Kahit mahina talaga ang mga ebidensya. I cannot elaborate. Kasi Makita mo nga, no? Pabor-pabor pa nga kay Mabanta yan, eh. Di ba, shot? Kita mo naman, no? Nakalaya. Samantalang si Pastor Kibuloy, hanggang ngayon, nakakulong pa. Di ba? Gaya nga na sinabi ni Sir Banat Bay, hindi pinapayagang makalaya. No, pero siya, kita mo naman, nakalaya. So, ibig sabihin, talagang paborable pa talaga sa kanya lahat ng mga nangyayari. So, hindi lang naman siya talaga yung, kung tutusin, hindi lang naman siya talaga yung nakikipaglaban sa mga korupsyon, sa mga ganito. Ang dami. At isa na dyan, sila Sir Banat Bay, sila Pastor Kibuloy, ang mga nasa SMNI. Di ba nakikita natin yan? Hindi lang yan, marami pa. Di ba? Marami pa na gustong magtama sa kamalian na nangyayari ngayon. Di ba? May mga nakakasuhan na nga ng libel. Di ba? Dahil sa kaganyan nila na pinaglalaban nila kung ano talaga yung para sa taong bayan. Kaya hindi niya pwedeng suluhin yung credits ni Mabanta na siya lang. Parang siya lang ang dapat na maging bayani. Ako lang ang kumakalaban. Kanino? Ang kino-question dito ni Sir Banat Bay, parang kanino ka lumalaban? Kay Romualdez? Wala na bang iba? Siya lang? Hindi ko naman sinasabi kung sino-sino yung mga kasama, no? Pero hindi ko na siya pinapatukuyan na meron siya ginagawa masama. Sinasabi ko lang, bakit siya lang ba ang pwede mong itukoy sa napakaraming, di ba? Napakaraming nasasangkot dyan. maano ako ng korte. Pero alam ko ang mga ebidensya. At sobrang hina, sobrang walang kwenta, sobrang tindi ng ginagawang panggigipit kay Pastor. To the point hanggang ngayon, kahit sobrang hina ng mga ebidensya, dismiss na sa Amerika. Yun ang pinagbabasihan nila. Ngayon, nakakulong pa rin yung founder ng SMNI. Ikaw malaya kang kumukuya-kuya ko eh. Tapos you have the guts to say, kayo ang tinarget lang ni Romales. Again I'm not saying this because I am trying to compete against you. No, we are not. Malayong-malayo ang SMNI sa'yo. Malayong-malayo. The integrity of SMNI, malayong-malayo sa inyo. Yan, kayo ay bagong sulpot, online lang kayo. Hindi yan ang punto ko dito. My point here is this. Ang daming nag-e-effort, mga vloggers, social media netizens, influencers, ang daming nag-e-effort as if kayo lang ang tinarget, kayo lang ang bayani. That is sobrang narcissism. Samantalang ang daming pinapakulong ngayon, di ba? Na kumakalaban sa, alam nyo na, di ba? Tapos parang siya lang yung pinaka, talaga, parang siya yung nagkikredit sa lahat ng mga nangyayari ngayon. Na parang ako lang ituring yung bayani. Brother, sa totoo lang. Baka madala siya sa luneta niyan. Baguhin mo yan. Kitang-kita yung pagiging narcissist mo sa video mo. Lahat ng credit, parang ikaw lang ang binanatan, kayo lang ni CJ. Hero ang binanatan, kayo lang ang magaling. Parang simulat sa pool, sila lang yung nakikipaglaban no? Nakikipaglaban sa isang tao. Kayo lang. Hello?
Alam mo ba na halos lahat ng anchor ng SMNI ay nakademanda? Kahit nga hindi nakaupo at nag-a-anchor, basta parte ng management ng SMNI nakademanda. Alam mo ba yun? Hindi. Sa inyo, ilan lang kayo nakademanda? 2 lang o ikaw lang? Malaya pa kayo lahat. Dito halos lahat kami nakademanda. Tapos sasabihin mo, kayo ang binabanatan, kami ang target ni Martin Romualdez. Hindi. Ikaw lang ang nag-extort di umano, allegedly. Yun ang kinadahilanan kung bakit ka nakulong. Let's put maglagay tayo ng facts dito. Nakulong ka because you were allegedly accused of extorting Romualdez. Itong Yun mga ang to, dahilan. nakulong dahil sa libel, dahil sa Dahil sa pakikipaglaban. kalaktakan. Yes. At dahil sinasabi namin ng Yes. kakatiwalian sa gobyerno. Yes. Kaya nakakulong, kaya Kumbaga kami parang malayo sa pinaglalaban ni Mabanta. Malayo sa pinaglalaban ng SMNI tsaka kay Mabanta. Kumbaga prinsipyo, tapos kay Mabanta naman, personal. Pinakulong mo ko ikaw ang pupunteryahin ko. Parang ganun. Pero ang SMNI, kita mo, nagkakakaso sila kasi alam naman natin pag tayo nanonood ng SMNI, di ba? Alam natin kung kanino sila pumapanig sa taong bayan. Kaya ako gustong-gusto ko yan SMNI. Di ba? Kumbaga, yan ang pinaniniwalaan ko ngayon kasi hindi sila nagsisinungaling sa mga sinasabi nilang balita. Halos nga nung kahit nung eleksyon ni BBM tsaka ni BP Sara noong 2020, sa kanila lang ako nanonood. Kasi kung manonood ako sa iba, doon sa mga nakasanayan natin dati, wala namang nangyayari. Hindi rin natin malalaman yung katotohanan. Kaya mas mabuti na nagkaroon din ng SMNI, di ba? Dinimanda because of that, not because of anything else. Not because we try to extort Romualdez. Walang ganun. Ayun, at ating natungkayan ng video na nagmula kay Pinas News Portal at syempre natungkayan natin ang boses at video na yon na binigyan natin ng reaksyon na nagmula kay Sir Banat Bay. Kayo mga katunay, anong masasabi niyo tungkol dito? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.